Dear Miss Kaya, magandang araw po sa iyo, lalo na sa mga listeners mo. Marami na akong kwentong naririnig dito sa channel ninyo tungkol sa mga kwento ng OFW na kagaya ko. Kaya naman naengganyo din akong mag-send ng kwento ko dito. Isang kwentong nagbibigay aral sa buhay ko. Isang aral na hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Ito ay kwento ng pag-ibig at aking pagkakasala, Miss Kay. Isang tunay na pag-ibig na natagpuan sa maling pagkakataon. Miss Kay, itago mo na lang po ako sa pangalang Grace. 29 years old at OFW po ako dito sa may Taiwan. Isa akong guro dito sa bansang Taiwan na nagtuturo po ng English sa mga batang Taiwanese. 3 taon na rin ako dito. Nag-stand kasi ako ng 1 year sa kontrata ko. At noong nakaraang taon nangyari ang mga bagay na hindi ko inaasahan, Miss Kay. Isang bagay na magpapabago pala sa buhay ko. Minsan, naitatanong ko na lang sa sarili ko kung hindi ba ako pinaglalaroan ng tadhana. O ako lang talaga ang mahina. Dahil hindi lang isang beses akong nagkamali, kundi paulit-ulit pa. Paulit-ulit na panloloko sa mister ko. Kailan nga ba naging mali ang umibig? Kailan nga ba ito naging tama? At papaano bang lumaya kung iginapos ka na sa isang pangako na panghabang buhay? Ito ang aking kwento. Ang asawa ko pala, Miss Kay, ay itago mo na lang sa pangalang David. Si David ay nagtatrabaho bilang office clerk ng mayor's office sa aming bayan. Ayaw niya akong lumayo, subalit kulang kasi ang kinikita niya. At kinikita ko bilang guro sa isang private school. Nung nagipit na kami lalo dahil sa utang ay wala nang nagawa si David. Hilig kasi niya ang mangutang para pampuhunan sa negosyo na lagi namang nalulugi dahil gagawin ding pambayad utang ang kita. Kaya wala ring napupuntahan kundi ang pagkalugi. Hanggang sa nag-apply nga ako bilang isang teacher sa Taiwan. At salamat sa Diyos ay natanggap naman ako kaagad. Naging okay naman ang lahat sa trabaho ko. Maayos, pati na rin ang relasyon ko sa mga co-teachers ko. Nagsimula ang lahat nang dumating ang isang bagong guro sa school na pinagtuturuan ko. Kagaya ko ay isa rin itong Pilipino. Kaya kahit papaano ay excited akong makilala ang bagong guro na kasamahan namin sa school. Pero nagulat ako nung makita ko si Jake. Kilala ko siya at kilalang kilala niya rin ako. Kilalang kilala namin ang isa't isa dahil meron kaming nakaraang dalawa. Masayang masaya siya nang makita niya ako. Ako rin naman ay nakaramdam din ng kasiyahan dahil kahit papaano ay may makakasama nga akong Pilipino. Ngunit may pag-aalangan sa puso ko. Bago kasi naging kami ng asawa kong si David, ay nauna si Jake noon sa buhay ko. Siya ang unang lalaki na nakakuha sa akin. Lumayo lamang siya noon dahil nag-abroad siya sa Thailand bilang teacher din, kaya naghiwalay kami. Grace, Jake, mabuti nakapasok ka rito sa school. Kahit papano may kakilala na ako rito. Masaya kong sabi sa kanya noon. Kaibigan siya ni David. Oh, Miss Kay, magkabarkada silang dalawa. At hindi ko maitatangging may ibig pa ring ipahiwatig ang mga tingin sa akin ng lalaking to. Isang tingin ng panghinayang, isang tingin ng may nararamdaman, at tingin ng may pag-asa. Isang pag-asa na nagpapagabog sa puso ko. Baasa ko ang bawat tingin sa akin ni Jake. Lalo na ang matamis niyang mga ngiti sa akin at ang malambing niyang pagsambit sa pangalan ko. Kumusta ka na? Matagal ka na rito sa Taiwan, hindi ba? Oo, matagal na rin. 3 years na rin ako rito, Jake. Mababait naman ang mga kasama natin.
Mabuti at pinayagan ka ni Bella na magtrabaho dito. Tinutukoy ko ay ang asawa niya. May tuturing kasing family friends kami. Dahil parehas lang din naman ang probinsya namin. Sa bukid noon, kilala ko rin ang asawa niyang si Mela. Alam kong bagong kasal pa lamang sila. At nagtataka nga ako kung bakit pinayagan ni Mela ang asawa niyang magtrabaho muli sa abroad. Mabait naman yun si Mela. Okay lang sa kanya na mag-abroad ako, Grace. Para rin naman sa kanya. Pero masaya ako na makakasama kita rito. Ani ni Jake na halatang-halata nga ang saya sa kanyang mga mata. Sa umpisa o sa mga lumipas na araw, okay lang naman ang naging daloy ng buhay ko. Lagi ko pa rin kinakausap si David sa telepono gabi-gabi. Sinabi ko rin sa kanya na kasama ko sa trabaho, si Jake, na nagkita na kami dito sa school. Masaya naman si David kahit papaano raw ay may malalapitan ako kapag magigipit ako. At kahit papaano raw ay may mapagtatanungan raw siya tungkol sa akin dito. Ang hindi niya alam na sa bawat araw pala ay kinakabahan ako sa paglalapit namin ni Jake. Kinakabahan akong muling mabuksan ang nakasara na sana naming nakaraan. Hindi lang kasi talaga seloso ang asawa ko. Kahit na alam niyang nakaraan namin ay okay lang naman sa kanya dahil nakaraan na yon. Malaki ang tiwala ni David sa akin at sa kaibigan niya. Pero ako, Miss Kay, wala akong tiwala kay Jake. Lalong-lalo na, wala akong tiwala sa sarili ko. Mas naging malapit nga kami ni Jake sa paglipas ng mga araw. Lagi niya nga akong binibili ng paborito kong snacks. Kagaya na lang isang hapon. Nandun na si Jake sa labas ng classroom ko. Hinihintay na matapos ang klase ko para sabay kaming maghapunan sa paborito kong kainan na nagsiserve ng Filipino foods. Gusto kong iwasan si Jake, sa totoo lang, Miss Kay. Pero sadyang kahirap naman yatang gawin na iwasan ang isang taong nagugustuhan mo na naman. Hindi ko itatanggi na masaya akong nakakasama si Jake. Walang oras na malungkot ako kapag siya ang kausap ko. Lagi na naman akong nakangiti sa mga corny jokes niya. Isinilang yata si Jake na malakas ang karisma at nakakapagpasaya ng mga tao. Lagi kasi akong nakatawa kapag siya ang kausap ko. At sa totoo lang, Miss Kay, parang bumabalik na naman ang nakaraan namin ni Jake. Ang nararamdaman ko para sa kanya. Mahirap pigilan, lalo na't malayo si David. At si Jake ang nakakasama ko sa bawat araw. 5 taon na rin kaming kasal ni David. Pero masasabi kong hindi kami ganun kasaya kapag nagkakasama. Kahit pa man nung magkasintahan pa lang kami, laging mas masayang kasama si Jake. Mas komportable at mas kampante pa akong kasama siya. Malaki lang talaga ang pagtatampo ko noon kay Jake kaya ko siya hiniwalayan dahil nga sa nag-abroad siya. Ayoko kasi talaga ng long distance relationship noon, Miss Kay. Pero ako rin mismo ang sumira sa sinabi ko na ayoko ng long distance relationship matapos kong iniwanan o iwan ang asawa ko sa Pilipinas. Hindi ko natiis ang paghihirap ng pamilya namin, Miss Kay. Hindi ko inaasahang magagawa ko ring lumayo sa pamilya ko. Kung noon, hindi ko matiis na lumayo sa akin si Jake. Hindi ko inaasahang magagawa ko ito kay David at sa anak namin. Ang ganda mo pa rin, Grace. Kahit na may anak ka na, para ka pa ring dalaga. Papuri sa akin ni Jake habang kumakain kami sa paborito naming kainan. Binobola mo na naman ako, Jake. Tigil-tigilan mo nga ako. Irap ko sa kanya. Hindi kita binobola. Totoong sinasabi ko sa'yo. Kailan ba kita binobola, ha? Bigla na lamang tong sumeryoso habang nakatitig sa akin ng kakaiba. Napayuko ako, Miss Kay. Hindi ko kayang salubungin ang mga mata ni Jake. Nakakatakot. Nakakabagabag ang mga tingin niya. Alam mo bang sobra akong nasaktan nung malaman kong ikakasal ka na kay David? Sobra akong nasaktan nung hiniwalayan mo ako pag alis ko ng bansa. Napalunok ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Alanganin akong napangiti. Sabay iwas ng mga tingin ko kay Jake. Akala ko nun may babalikan pa ako, Grace.
Akala ko hihintayin mo pa ako. Malungkot na saan niya. Ang hindi ko inaasahan ay ang mga sumunod ginawa niya, Miss Kay. Ginagap ni Jake ang mga kamay ko habang namumula ang mga matang nakatitig sa akin. Jake, nabigla ko na hinila ang mga kamay ko. Nakaraan na yun. May asawa ka naman na at may pamilya na rin ako. Kalimutan na natin ang kung anumang meron tayo noon. Sadyang hindi lang siguro tayo para sa isa't isa. Nagmamadali akong tumayo sa kinauupuan ko at lumabas na ng kainan. Ngunit nahabol ako ni Jake habang nag-aabang ng masasakyan sa labas. Doon ay hinawakan niya ang mga kamay ko. May luha ang mga mata ni Jake habang nakatitig sa akin. Can we talk in private? May sasabihin ako sa iyo. Yung mga bagay na hindi ko nasabi sa iyo noon. At pagkatapos nito ay hindi na kita ulit guguluhin pa, Grace. Please. Pumayag ako, Miss Kay. Ngunit nang dalhin niya ako sa apartment at tinitirhan niya, tila nagsimula akong magsisi sa naging pasya ko. Habang nakatingin sa paligid, unti-unting bumalik sa isip ko ang mga alaala ng nakaraan namin. Yung mga sandaling magkasama kami ni Jake noon. Mga alaalang matagal ko na ring pilit kinalimutan, ngunit ngayong muling gumugulo sa aking isipan. Mga alaalang hindi ko na sana dapat binalikan pa. Mga eksenang hindi ko na dapat pang isipin. Sabihin mo nang sasabihin mo, gusto ko nang umuwi. Wika ako na hindi malang makatingin sa lalaking kaharap. Naupo sa kaharap kong upuan si Jake. Seryoso pa rin ang mukha niya. Nagulat ako nang dumukwang sa akin ang lalaking to at kasabay noon, tinaas niya ang pisngi ko. Nagtama ang mga mata namin ng ilang sandali. Bumilis ng gusto ang tibok ng puso ko noon. Hindi ko inaasahang wala man lang nagbago sa damdamin ko sa lalaking to. Habang magkahinang ang mga mata namin, ay lumipat siya ng upo sa tabi ko. At mas inilapit pang mukha niya sa mukha ko. Hindi na ako nakahuma. Tila ako pinakos sa kinauupuan ko, Miss Kay. Sabihin mo sa akin wala ka nang nararamdaman sa akin ngayon, Grace. Sabihin mong wala na akong puwang sa puso mo ni Katiting. Pagkatapos nun lalayuan na kita. Hindi ako nakapagsalita. Sa totoo lang nalilito ako. Pero magsisinungaling ako kung sasabihin kong wala na akong nararamdaman para sa kanya. Dahil ang totoo, mayroon pa rin siyang puwang sa puso ko. Daron pa rin ang dating excitement na meron ako kapag kasama siya, na hindi ko nararamdaman kapag ang asawa ko ang kasama ko. Alam mo bang stable na sana ang buhay ko sa Pilipinas? Gusto ko maging stable ang buhay ko noon bago ka pakasalan. Pero lahat ng paghihirap ko ay nawala sa isang iglap nung malaman kong buntis ka na kay David. Pagtatapat nito. Nung pag-uwi ko last year at nalaman kong narito ka sa Taiwan, nagdadalawang isip akong sundan ka rito. Ayoko sanang umalis ng bansa dahil may asawa na ako, si Mela. Pero yung alaala mo, gusto kong balik-balikan. Bahal pa rin kita, Grace, kaya kita sinundan rito sa Taiwan. Yun ang rason ko. Kasunod ng pagtatapat na iyon ni Jake, hindi ko maipaliwanag ang biglang pag-agos ng damdamin sa loob ko, Miss Kay. Para bang gumuho ang lahat ng pader na matagal ko nang tinayo upang pigilan ang sarili ko. Sa isang iglap, nanaig ang emosyon kaysa katwiran. Napalapit ako kay Jake at kusang hinanap ng mga mata ko ang kaniya. Hindi na namin napigilan ng damdaming matagal nang nakatago sa pagitan naming dalawa. Ang mga sandaling iyon ay puno ng pananabik at damdaming matagal nang kinikimkim. Habang magkahawak ang aming mga kamay at magkalapit ang aming mga puso, lalo lamang kaming nalunod sa emosyon na pareho naming hindi na napigilan. Ang init ng damdaming iyon ay tila apoy na unti-unting lumalamon sa aming katinuan. Sa huli, ang pagpapadala namin sa aming emosyon ang naging dahilan upang magawa namin ang isang pagkakamaling alam naming may masasaktan. Ako, kay David at sa aming anak. Si Jake naman sa kanyang asawang si Mela. Sa kabila ng lahat, alam naming mali ang aming ginawa. Ngunit huli na nang mapagtanto naming pareho
Pareho na pala kaming nalunod sa damdaming matagal na naming hindi hinaharap. May nangyari sa amin noon ni Jake, Miss Kay. Isang pangyayaring sa halip na pagsisihan ko ay mas lalo ko pang pinananabikan na maulit pa ng ilang beses. Sa apartment na niya ako nakatulog at umaga na nang ihatid niya ako sa may tinitirahan ko. Doon na rin kami nag-almusal at nagbihis na rin papuntang school. Nung araw na yon ay sabay kaming pumasok ng eskwelahan. Na hindi ko man lang napansin ang napakaraming tawag ni David sa telepono ko. Napakaraming chat sa messenger ko. Chat na puno ng pag-aalala kung bakit hindi ako makontak. Hindi ko sinasagot ang tawag at chat niya. Nabanggit niya na nag-chat din pala siya kay Jake pero wala ring reply. Dito ako nakadama ng konsensya nang mabasa ko yung mga chat ni David sa akin. Lalo na nung sinabi niyang nais raw akong makita ng anak namin. Namimiss na raw ako ng anak namin at hindi raw tumatahan sa pag-iyak kung hindi ako makakausap. Napatawag ako noon kay David. Hindi pa siya nakakauwi ng bahay at hapon na noon nung sumagot siya sa tawag ko. Pagod na pagod ako kagabi kaya nakatulog ako galing sa school. Sorry talaga ha. Pagsisinungaling ko sa asawa ko. Okay lang. Nag-aalala ako sa iyo First time kasing hindi mo kami kinausap ng bata. Nagtatampo na yata yun kagabi at iyak ng iyak. Sagot nito habang may tinatrabaho pa sa mesa. Sorry na. Tatawag ako mamaya pag uwi ko sa bahay. May event kasi kahapon sa school Okay ka lang ba dyan? Baka masyado ka nang nahihirapan. Pwede ka namang umuwi na. Nabayaran naman na natin yung mga utang natin. Wika ni David sa akin. Uuwi? Ako'y uuwi at iiwanan si Jake dito sa Taiwan? Parang may bumaras sa puso ko na masakit. Napabuntong hininga ako, Miss Kay. Sige, may 1 year na lang naman na natitira sa kontrata ko Tatapusin ko na lang to, sayang din naman. Tsaka hindi pwedeng di matapos ang kontrata ko rito. Pero pagkatapos noon hindi na ako aalis. Uuwi na ako. Nakangiti kong sagot. Ikaw ang bahala. Basta mag-iingat ka dyan. I miss you. And I love you, Grace. I miss you too. Sige na. At magsisimula ng klase ko. Bye. Parang may nakabarang tinik sa lalamunan ko, Miss Kay. Ang hirap yatang banggitin ang salitang I love you matapos kang magkasala. Sa mga lumipas pang buwan ay nagpatuloy pa ang pinagbabawal na relasyon namin ni Jake. Parehas na guro pero parehong nagtataksil. Masayang patagong relasyon na yun. Kapag walang pasok, gumagala kaming dalawa sa mga magagandang tourist spot dito sa Taiwan. Noong una, lagi ako nakukonsensya sa tuwing naaalala kong nagtataksil ako sa asawa kong si David. Pero hindi rin naman naglaon na wala rin ng guilt dahil naging masaya ako sa relasyon namin ni Jake. Mas nangingibabaw ang nadarama kong happiness. Hindi ko alam kung pagmamahal ba ito, panghihinaing sa aming nakaraan o sadyang malandi lang talaga akong babae. Pero ang alam ko, naging malungkot ako nung nalalapit ng pagtatapos ng kontrata ko. Hanggang sa isang pangyayari ang di ko inaasahan, Miss Kay. Nalaman ng asawa ni Jake ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Grabe ang away ng dalawa at sinabi nito kay David ang tungkol sa relasyon namin. Nagalit din sa akin si David dahil sa mga ebidensyang pinakita ni Mela sa kanya. Mga larawan pala namin ni Jake nakuha ng kaibigan niyang nandito rin sa Taiwan habang gumagala kami. At mga convo namin ni Jake sa messenger niya na nabuksan pala ni Mela. Galit na galit sa akin si David noon. Umuwi ka nga, Grace. Itigil mo na yung kahibangan mo dyan. Alam mo bang buntis si Mela sa anak nila ni Jake? At tigit sa lahat may anak naman tayong dalawa. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Teacher ka. Nakakahiya kung malalaman ng ibang taong ginagawa niyo dyan. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi ni David. Umiyak lamang ako at hindi ko alam kung anong gagawin ko, Miss Kay. Mapapatawad pa kita, Grace.
para sa anak natin dalawa, kaya utang na loob. Tapusin mo na yung relasyon niyo ni Jake at umuwi ka na rito sa atin. Nakahanda akong tanggapin ka para sa pamilya natin, para sa anak natin, dahil mahal kita. Napapaiyak ako sa sinabi ni David, Miss Kay. Sorry. Sorry talaga. At salamat dahil nakahanda mo akong patawarin. Huwag kang mag-alala. 3 months na lang at matatapos ng kontrata ko rito. Uuwi na ako at tatapusin ko na ngayon ang namamagitan sa amin ni Jake. Patawarin mo ako, David. Kahit papaano ay nagkaayos kami ng asawa ko. Kailangan kong harapin na dapat ay tatapusin ko na rin ang kahibangan kong to. Itong relasyon namin ni Jake na pinagbabawal sa batas ng tao at batas ng Diyos. Nanindigan ako bilang ina at bilang babae na tatapusin ko na ang lahat. Pero nung kaharap ko na si Jake, ang hirap pala. Kay hirap palang pakawala ng isang relasyon na pinagbabawal ngunit masaya. Isang relasyong bumuhay sa pagkababae ko. Isang masayang pagkakamali. Hindi ako papayag, Grace. Sinabi ko na kay Mela na ikaw ang pipiliin ko. Na ikaw ang paninindigan ko at ipaglalaban kita. Una ka namang naging akin, Grace eh. Kaya hindi ako papayag na maghihiwalay tayo ng ganun-ganun lang. Wika ni Jake at kasunod noon, sinil niya ako ng halik sa labi. Ipaglaban mo naman ako, Grace. Kahit minsan lang, kahit ngayon lang. Nagsusumamang wika nito sa akin. Napatulo ang luha ko sa mga mata ko habang nakatitig kay Jake, nalaylay ang dalawang balikat at punong-puno ng pagsusumamo ang mga mata. Paano kita ipaglalaban? Kung parehas tayong may sabit, parehas tayong may pamilya. Ani ko sabay alis. Sa paglipas ng araw, Miss Kay, pinilit ko muna siyang iwasan. Hanggat maaari, hindi ako nakipag-usap. Sinunod ko ang gusto ng asawa ko. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa rin lubos maintindihan kung bakit nagawa kong pumasok sa ganong sitwasyon na nagawa kong magtaksil. Matapos ang lahat na nangyari sa Taiwan, akala ko doon na magtatapos ang lahat. Akala ko pag-uwi ko, magiging malinaw na ang lahat ng desisyon ko sa buhay. Pero hindi pala ganun kadali. Hindi na humaba pa ang gulo sa Taiwan. Unti-unting lumamig ang lahat. Si Jake, unti-unti rin siyang nawala sa eksena ko. Hindi dahil sa biglaang away o iskandalo, kundi dahil pareho kaming napilitang humarap sa katotohanan. May mga asawa kaming nasaktan, may mga buhay kaming nagulo. At sa huli, kahit gaano kalakas ang damdamin, hindi iyon sapat para takasan ang responsibilidad. 3 buwan ang lumipas na halos walang komunikasyon, walang paliwanag, wala na namang closure na malinaw. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na lang na bumalik na rin pala siya ng Pilipinas. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yon. Halo-halo. Nang makabalik ako ng Pilipinas, akala ko magsisimula na ako ng panibagong buhay. Akala ko titigil na ako. Si David, hindi niya ako tinaboy. Hindi naman siya nagalit. Pero mas masakit ang katahimikan niya. Yung klase ng katahimikan na mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Isang gabi nga kinausap niya ako. Grace, sabi niya, hindi ko kayang kalimutan agad-agad ang lahat. Pero para sa anak natin susubukan ko. Susubukan kong buuin ang lahat ulit. Susubukan kong muling buuin ulit ang lahat. Yung tiwala ko sa'yo. Hindi niya sinabi na mahal niya pa ako. Hindi niya sinabi na okay na ang lahat. Pero pinili niyang hindi putulin ang lahat ng ugnayan namin. At para sa akin, sapat na yon para bumangon ulit. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Parang araw-araw kong naglalakad na may mabigat sa dibdib. May oras na gusto ko siyang yakapin pero natatakot naman akong baka itulak niya ako palayo. May oras din na naiisip ko na baka hindi na talaga kami babalik sa dati. Pero nanatili ako. Nagdesisyon akong magtrabaho dito sa Pilipinas, Miss Kay. Nakapasok naman ako sa isang opisina. Normal na trabaho, normal na buhay.
Akala ko doon na ako magsisimula ulit ng tahimik na buhay. Walang komplikasyon, wala nang gulo. Pero minsan pala, kahit gusto mong maging maayos, may mga bagay talagang dumarating nang hindi mo inaasahan. Doon, nakilala ko naman si Ark. Katrabaho ko siya, Miss Kay. Nasa parehong departamento kami. Sa una, wala lang. Trabaho lang talaga. Meetings, reports, deadlines, simpleng usapan sa pantry. Tahimik lang siyang lalaki. Hindi siya madaldal, pero marunong siyang makiramdam. Okay ka lang ba? Madalas siyang itanong sa akin kapag napapansin niyang pagod ako. Pahinga ka muna. Sasabihin niya kapag halatang overloaded na ako sa trabaho. Simpleng bagay lang naman. Wala naman yung mali siya sa akin. Pero sa araw-araw, doon ko siya unti-unting napansin. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagbago ang lahat. Basta isang araw, napagtanto ko na mas inaabangan ko na naman ang presensya niya kaysa sa ibang tao sa opisina. Na kahit simpleng usapan lang namin, mas matagal ko nang inaalala kaysa dapat. At doon na naman ako nakaramdam ng takot. Kasi alam ko nang pakiramdam na yun eh. Alam ko na kung saan na naman to patungo kapag hindi ko pinigilan ng sarili ko. May asawa na ako. May pamilya ako na sinusubukan ko pa lamang buuin ulit. May pangakong sinusubukan kong ayusin kahit basag na. Pero bakit parang paulit-ulit akong hinahatak pabalik sa parehong sitwasyon? Hindi ko sinasadyang lumapit. Hindi ko rin masasabing plano ko. Unti-unti lang. Mga simpleng sabay na lunch, mga overtime na sabay naming tinatapos. Mga sandaling napapahabang usapan kahit tapos ng trabaho. Hanggang sa dumating sa punto na hindi ko alam kung boundary pa ba yun o nagsimula na naman akong lumampas. Mas malala ngayon kasi alam ko na ang nangyari dati. Alam ko na kung gaano kasakit kapag sumobra. Pero parang may bahagi pa rin sa akin na mahina. Sa bahay, tahimik pa rin si David. Hindi pa rin buo ang ngiti niya kapag kasama ako. Minsan okay kami, minsan bigla siyang manlalamig. Parang pilit lang na inaayos pero hindi pa rin kayang maibalik sa dati. At sa gitna ng lahat ng yon, si Ark naman ang unti-unting nagiging pahinga ng isip ko. Hanggang sa isang gabi, matapos ang overtime, sabay kaming lumabas ng opisina. Umuulan noon, wala kaming dalang payong. Atid na kita, sabi niya. Hindi ako tumanggi. Habang nasa sasakyan niya kami, tahimik kaming dalawa. Pero ang katahimikan na yon, iba sa katahimikan sa bahay. Alam mo, sabi niya, parang ang dami mong iniisip palagi. Napatingin ako sa kanya, pero hindi ako sumagot agad. Kasi totoo, ang dami kong iniisip, ang dami kong tinatakbuhan. At doon ko na-realize na delikado na naman ako. Bago niya ako hinatid sa bahay, tinanong niya ako kung pwede ba na magpahinga kami saglit. Dumaan muna kami sa bahay niya. At doon, Miss Kay, unang beses na may nangyari sa aming dalawa. Muli ay hindi ko na naman napigilan ang sarili ko. Muli na naman akong bumigay. Muli na naman akong naging mahina. Paulit-ulit na naman ang ginagawa ko. Paulit-ulit na naman ang sitwasyon. Yun nga lang, ibang tao na, ibang lugar, pero pareho pa rin ang pakiramdam. May asawa ko na pilit akong binibigyan ng pagkakataon. May trabaho ko na nagbibigay sa akin ng panibagong simula. Pero may bahagi ng buhay ko na parang hindi pa rin matapos-tapos. Hindi ko alam, Miss Kay, kung paano ko ba to ititigil. Kaya ako nagsulat sa programang to. Humihingi ng payo sa inyong lahat. Ano ho ba ang dapat kong gawin? Ano bang gagawin ko sa sarili ko? Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Nagmamahal, Grace.